Pumasok po kayo. Talagang top tier na pribadong silid. Sobrang marangya. Ginang Sterling, ang galing ninyo talaga. Nakapasok tayo sa Romani Room para sa hapunan. Stella, marami ka pang dahilan para humanga sa nanay ko. Ang kapal ng mukha, di ba? Pumasok lang at inaasahan na paglilingkuran. Ang kapal ng mukha mo. Pumunta ka rito at nagsamantala ka lang. Chloe, anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho ako dito. Tara na. Nanay, Mia, ito ang kasintahan ko. Chloe Vance. Kaklase ko rin siya noong kolehiyo. Chloe, ito si nanay. At ito naman, si Mia. Kumusta? Ginang Sterling. Hi, Mia. Simon, may kasintahan ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nanay, sasabihin ko sana sa iyo mamaya. Si Chloe ay nagtatrabaho lang dito ng part-time. Ang galing niya. Nakakuha siya ng scholarship bawat taon. At saka, Scholarship? Magkano ba ang scholarship? Sapat ba para bilhin ang damit na ito? Ang iyong damit ay haute couture ng CH noong nakaraang taon. Nagkakahalaga ito ng 30 hanggang 50,000 dolyar. Ang aking taunang scholarship 20,000 dolyar lang. Kaya hindi sapat para sa damit na iyon. Hindi inaasahan na ang isang estudyanteng walang pera ay maraming alam tungkol sa mga luxury goods. Niloko mo ba ang kapatid ko para bilhin ang mga iyon para sa iyo? Mia, ano ba yung kalokohan na sinasabi mo? Si Chloe ay hindi ganoon. Hindi bagay sa mataas na lipunan. Simon, maupo ka. Ang dakilang Sterling na naghihintay ng mesa. Ano kaya ang iisipin ng mga tao? Simon, okay lang. Ito ang trabaho ko. Tara, Chloe, kumain ka sa amin. See ya. Ang lugar na ito ang pinakamataas na restaurant sa Ilog Lunti. Ang isang tulad niya ay makakapasok lamang bilang isang server. Karapat-dapat ba siyang kumain dito? Mia, si Chloe ay kasintahan ko. Magpakita ka naman ng respeto. Chloe, ang aking kapatid ay nagiging bata lang. Huwag mo nang masyadong seryosohin. Oh, Simon. Ito ay para sa iyo. Regalo, sa kaarawan. Buksan mo. Ito ay mula sa ating unang date. Ang butones na aksidenteng natanggal. Ginawa mo itong cufflinks. Ang ganda nila. Kapatid, wala man lang logo ang mga ito. Malamang peking mura. Baka nagsisinungaling siya sa iyo. Hindi sila mura. Nagpasadya ako sa isang taga-disenyo para ipasadya ang mga ito. Pasadya? Isang waitress na walang pera tulad mo? Kayang bumili ng mga pasadyang gamit? Ito ay isang maalalahaning regalo mula kay Chloe. Gusto ko sila. Sige, tama na. Kung kakain tayo, kumain na tayo. Hindi pa tayo umu-order ng alak. Eto, Papayagan mo siyang umorder? Alam ba niya ang tungkol sa alak? nakalimutan ko. Baka ito ang unang pagkakataon mo na kumain sa ganitong magarbong restaurant. Ang menu ay nasa mga banyagang wika. Malamang hindi mo mabasa iyon. At ang mga presyo baka matakot ka. Ako na ang gagawa. Waitress! Halika rito. Dalhin mo sa akin ang pinakamahal na bote. Yung karaniwan kong iniinom. Yamazaki, 55. Opo, ma'am. Kakasimula mo pa lang sa kolehiyo at nagtatrabaho ka na ng part-time bilang waitress. Malamang napakahirap ng pamilya mo. Hindi po mahirap, Ginang Sterling. Ito lang, adult na ako ngayon. Kaya ko nang sustentuhan ang sarili ko. Ayaw ko nang gumamit ng pera ng pamilya ko. Hinahangaan ko ang pagsasarili mo. Ayokong panghinaan kayo ng loob, mga kabataan. Ngunit hindi mo kayang gawin lahat ng mag-isa. Kung walang suporta ng magandang pamilya, mahirap para sa isang tao na makamit ang anuman. Inayos ko na ang kinabukasan ni Simon. Sa sandaling graduate siya ang magmamana ng kumpanya ng pamilya. Nanay, malayo pa ako sa pagtatapos. Binibini, ilang tao ang nasa pamilya mo? Ano ang trabaho nila? Mayroon kaming maliit na negosyo. At mayroon akong 3 kapatid na lalaki. Kaya ikaw lang ang babae. Kaya pala nagtatrabaho ka bilang waitress. Isang maliit na negosyo ng pamilya, hindi kumikita ng malaki. Malamang hindi gaanong maraming mana ang hahatiin. Nakalimutan ko, ang isang pamilyang gaya mo marahil ay walang anumang ari-arian na hahatiin.
Mahal ako ng 3 kong kapatid. Pakiusap, lahat. Huwag basta pag-usapan ng mga usapin ng pamilya ko. Kumain na lang tayo. Bakit lagi mong pinipili si Chloe? Ayos lang, Simon. Ingat! Anong problema mo? Pasensya na. Ayos lang. Ako na ang bahala. Ginang Sterling, ayos lang po ba kayo? Chloe, anong problema mo? Ikaw talaga ang gumawa nito. At ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Tama na. Pupunta ako sa mga Vans ngayon para sa handaan. Ang panganay na anak na lalaki ng mga Vans ay pinahahalagahan ng etiquette. Dumihan na ang damit ko. Paano ako makakapunta ng ganito? Ginang Sterling, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Kasalanan lahat ng babaeng si Chloe. Anong ginagawa mo? Si, Nanay, tingnan mo kung gaano kaalalahanin si Chloe. Tama na. Pupunta ako sa banyo. Ginang Sterling, sasabayan ko po kayo. Naiwan ko ang cellphone ko sa banyo. Kunin mo para sa akin. opo, Akala ko ba nasa banyo ang cellphone mo? Bakit umalis ang lahat? Ginang Sterling. Ginang Sterling, pasensya na, hindi ko mahanap ang iyong telepono. Ang isang tulad ko ay maraming paraan para harapin ang mga problema. Hindi ko kailangan ang iyong mga murang panloloko. Tigilan mo na ang mga pakana mo. Harapin mo, probinsyana. Ikaw at kami ay hindi man lang galing sa iisang mundo. Simon, kailangan mong maintindihan. Ang pagpili ng asawa ay nangangailangan ng matalas na mata. At ang kinabukasang lagi mong hinahabol. Ano ba iyon? Huwag mo akong pilitin na paalalahanan ka ulit. Tara na. Ang mga hindi pa nakakatapak, sa malaking entablado lang, ang nangangailangan nito. Ginang Sterling, ang mga taong tunay na magalang, ay hindi tumatapak sa katapatan ng iba. Salamat sa pag-imbita sa akin. Babalik ako sa ibang pagkakataon. Ingat sa biyahe. Oh, binibining Sterling. Ang pinakamahal na inumin sa ang tuktok ay hindi Yamazaki 55, kundi Makayan 1926. Ikaw, Chloe, pasensya na. Ikaw, pasaway na bata. Sumakay ka na sa kotse. Ang nanay ko at si Mia ay hindi karaniwang ganito. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa kanila ngayon. Tara na. Okay lang. Basta't nandito ka, kahit gaano kahirap, hindi ako natatakot. Chloe, huwag kang mag-alala. Pangako ko. Mananatili ako sa iyo palagi. Hindi tayo maghihiwalay. nanay, tingnan mo. Ang kapatid ko ay sobrang nahuhumaling sa babaeng iyon na walan na siya ng bait. Naglakas loob pa siyang sumagot sa iyo. Nanay, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Mahalaga ang oras ko. Diretsuhin na natin. Ikaw at ang anak ko ay hindi angkop na pag-aasawa. Gusto kong iwan mo siya. Tigilan mo na siya. Ginang Sterling, inanyayahan mo akong makipagkita sa kafe para sabihin ito? Alam ba ni Simon? Hindi importante ang opinyon niya. Bata pa siya. Hindi pa niya nauunawaan ang kanyang responsibilidad bilang panganay na anak na lalaki ng mga Sterling. Ang mga Sterling ay tunay na marangal na pamilya. Ang isang tulad mo, isang pangkaraniwang tao,
ay naglakas loob na maghangad kay Simon? Hindi kita tatanggapin kahit bayaran mo ako. Alisin mo na yung ideya sa isip mo. Narinig ko mula sa kapatid kong si Liam, ang mga sterling ng Ilog Lunti ay matagal ng puro pakitang tao at walang laman. Hindi sila tunay na marangal na pamilya. Napili ko na para sa kanya ang isang mula sa ibang mayamang pamilya sa Ilog Lunti, ang tagapagmana ng mga Chapman, Stella Chapman. Sa pinagmulan ng pamilya, edukasyon, at itsura, hindi ka man lang kabilang sa parehong antas. Narito ang $1,000,000. Binibini, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kunin mo ang pera at iwan mo si Simon ngayon din, o sisirain kita at sisiguraduhin kong hindi ka na mananatili sa Ilog Lunti. Hindi sapat? Daragdagan ko ng $2,000,000. Iyan ay $3,000,000 sa kabuuan. Sapat na yun, di ba? Binibini, huwag kang maging sakim. Ginang Sterling? Marunong ka lang ba magtapon ng pera sa mga tao? Hindi ba dapat ang mga tulad mo magpasalamat na may taong handang magtapon ng pera sa iyo? Kaya, sa iyong paningin, ang kaligayahan ng iyong anak ay $3,000,000 lang? Ngunit para sa akin, ang kanyang kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bargaining chip. Pasensya na, pero hindi ko yan matatanggap. Pag-ibig? Pag-ibig ng kabataan? Ito ay walang kwenta. Kayo ay mula sa magkaibang mundo. Ang iyong pamilya ay hindi kapantay ng mga sterling. Kaya, alam mo ba kung ano ang aking pamilya? Sa tingin ko hindi na kailangan yon. Sa tingin ko hindi kailangan. Hindi ba sinabi sa'yo ni Simon? Aalis siya para mag-aral sa ibang bansa. Kung talagang mahal ka niya, iiwan ka ba niya? Chloe. Chloe, subukan mo. Ang sarap talaga. Simon, mag-aaral ka ba sa ibang bansa? Alam mo na, Bakit hindi mo sinabi sa akin? sasabihin ko sana sa'yo, pero natatakot akong tututol ka. Sa biopharma, para magkaroon ng tunay na epekto, ang pag-aaral sa ibang bansa ang pinakamahusay, maging ang tanging paraan. Chloe, alam mo, pangarap ko na tulungan ng mas maraming tao na makakuha ng mas epektibo at abot kayang gamot. Paano ko hindi susuportahan ang desisyon mo? Pero hindi mo dapat itinago sa akin. Pasensya na, Chloe. Natatakot akong mag-isip ka ng sobra at mag-alala. At natatakot na sasabihin mong hindi. Dati akong nag-aalala na si Lolo at ang mga kapatid ko ay iisipin na hindi bagay sa akin si Simon. Sa kabutihang palad, siya ay laging ambisyoso at determinado. Kapag bumalik si Simon dala ang kanyang degree, magpo-propose ako sa kanya. Chloe, sumusumpa ako. Pagkatapos kong pumunta sa ibang bansa, tututok ako ng buo sa aking pag-aaral. Kapag bumalik ako, magpapakasal tayo. Chloe, hindi ako magpapakasal sa iba. Sige, hihintayin kita. Anak, mag-aral kang mabuti doon at alagaan mo ang sarili mo. Siyan na? Simon, Chloe, ang walang hiyang babae. Bakit siya nandito? Nanay, Simon? Simon Sterling, oras na para sumakay. Chloe, hintayin mo ako, okay? Baliw. Bilisan mo, sige na. Wala na si Simon. Mawawala siya sa loob ng 5 taon. Tapos na kayong dalawa. Hayaan mo siya. Hihintayin ko siyang bumalik. isang waitress lang. Akala niya makakapag-asawa siya ng mayaman? Nahihibang? Wala siyang alam kung ano talaga siya. Noah, Noah, Noah. Noah,
Noah, Noah, ang galing ng pagkakataon. Noong nakita mo ako, bakit ka nagtago? Chloe, nasa kolehiyo ka na ngayon. Ano ang plano mo para sa kinabukasan? Kailangan mo ba ng tulong ni Lolo at ng iyong mga kapatid? Naku, salamat lolo. Nag-start ako ng isang kumpanya. Ito ay para sa industriya ng biopharma. Hindi mo na kailangan tumulong sa akin. Kaya ko ito mag-isa. Ikaw talaga ang mahal ni Lolo. Kahanga-hanga. Maaari kang magsimula ng sarili mong kumpanya. Talagang ambisyoso yan. Gusto kong ihanda ang daan para kay Simon. Kapag bumalik siya, ibibigay ko sa kanya ang kumpanya. Saka, lolo, may klase ako mamaya. Pupunta na ako sa klase. Paalam lolo. Paalam kayo. Itong bata. Ipapahatid kita sa driver. Itong bata, naku. Si Chloe ay may kasintahan. May mga bagay na hindi niya komportableng sabihin sa'yo. Kasintahan? Sino? Wala akong ideya. Huwag mag-alala. Bata pa siya. Nakikipag-date lang para masaya. Ang kasintahang ito ay hindi magtatagal. Uy, alam mo ba kung bakit siya pumunta sa airport ngayon? Ito ay upang ihatid ang kasintahang ito niya na aalis papuntang ibang bansa. Akala ko si Chloe ay darating para sunduin ako ng espesyal. Alam mo ba kung sino ang umalis papuntang ibang bansa kasama ng kanyang kasintahan ngayon? Sino? Binibining Chapman, Stella Chapman. Ang pamilya ng kanyang kasintahan ay nasa industriya ng parmasyutiko at ang mga Chapman ay may hawak na ilang pangunahing teknolohiya. Ang dalawang pamilyang ito ay may malalim na alitan sa interes. Ano? Ang lalaking ito talaga ay may ibang pinagkakaguluhan habang nakikipag-date sa kapatid ko. Inaapi ang kapatid ko. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon din. Uy, kumalma ka. Si Chloe ay isang bata na may sariling ideya. May mga bagay, kailangan niyang maranasan mismo upang lumaki. Narito ang plano na naisip ko para dito. Batay sa planong ito, maaari naming bumuo ng mas praktikal na mga solusyon. Lahat, tingnan ninyo. hindi masama. Talagang maganda. Salamat sa lahat. Simon, ano ginagawa mo? Wala. Basta ang grades ko kamakailan ay hindi maganda. Sabihin ko sa iyo, nag-i-intern ako sa isang kumpanya kamakailan. Lahat doon ay mabait sa akin. Miss kita. Miss mo ba ako? Simon, Chloe, magpapaalam na ako. Darating ang tagapayo ko. Binibining Vance. Sa nakaraang 5 taon, itinatago ko kay Simon na itinatag ko ang Nova Pharma at siya ay naging ng isang German biotech labs, punong mananaliksik ng medisina. Sa lahat ng ito, si Lolo at ang aking mga kapatid ay tiyak na tatanggapin siya. Inanyayahan ko na ang aking pamilya upang maging aking tagapangasiwa. Simon, bukas ng gabi, sasabihin ko sa iyo ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ano ang ginagawa mo dito? Para salubungin si Simon pauwi, syempre. Ito ay mataas na lipunan. Hindi lugar para sa isang probinsyano na basta na lang pumasok. Hindi pa rin ba sumusuko kahit 5 taon na? Hindi si Simon ang parehong Simon mula 5 taon na ang nakaraan? Huwag mong sabihin na gusto mo pa ring pakasalan ng kapatid ko at maging asawa niya. Tamang-tama ang oras. Tingnan mong mabuti kung ano ang totoo rito sa itaas. Tama ka, may malaking agwat. Sa pagitan mo at sa akin. Mga kilalang panauhin? Chloe, isinusumpa ko. Kapag nakapag-abroad na ako, itutuon ko ang aking sarili sa pag-aaral. Kapag bumalik ako na may degree, magpapakasal na tayo. Hindi ako magpapakasal sa iba, Chloe. Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa pagdating sa aking welcome home party.
Ang panganay na anak na lalaki ng mga Sterling ay talagang kaakit-akit at may talino. Narinig ko na kamakailan, pansin siya ng Nova Pharma at inanyayahan pa siyang maging kasosyo. Ibig mong sabihin ay Nova Group. Lumitaw ito 5 taon na ang nakaraan bilang isang dark horse sa industriya. Mabilis na lumaki. Ngayon ay naging ang hindi mapag-aalinlangan ng leader sa larangan ng parmasya, ang Nova Group. Simon? Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kaya ibig sabihin, ang mga Sterling ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya, naging isang napakagandang pamilya. Narinig mo ba iyon? Ang agwat sa pagitan mo at ng kapatid ko ay lalong lumalaki. Pero nagtanong ka ba kung sino ang gumawa ng alok na iyon? Siyempre ito ay galing sa ang chairwoman ng Nova Pharma. Oh, sa tingin mo ba ikaw iyon? Una, hayaan ninyong ipahayag ko ang ilang magandang balita. Ang chairwoman ng Nova Pharma ay personal na nagtalaga sa akin bilang kanilang CEO at nilagdaan isang multimilyong pangmatagalang order kasama ang mga Sterling. Oh my God, isang multimilyong order. Sobrang inggit. Ang mga Sterling ay talagang nanalo ng pabor ng chairwoman ng Nova Group. Narinig ko na ang chairwoman ay hindi lang bata at matagumpay, kundi sobrang ganda rin. Posible kaya na interesado siya kay Ginoong Sterling? Si Simon ay malapit nang sumali sa Nova Pharma. At ngayon, ang highlight ng araw na ito. Gusto kong magpahayag ng ilang masayang balita. Sa aking panahon sa ibang bansa, may isang babae na tahimik na sumuporta sa akin sa loob ng 5 taon, laging naghihintay sa akin na matapos at bumalik. Ngayon, gusto kong hilingin sa lahat dito na maging saksi ko. Ako, Simon Sterling, nais na mag-propose sa babaeng ito. Isang proposal? Oh my God! Ako pala ay magpo-propose kay Simon. Hindi ko inaasahan na mauunahan niya ako. Oh my God, naiinggit ako sa kung sino man ang maging manugang na babae ng mga Sterling. Hindi na makapaghintay. Bakit wala pa sila rito? Ngayon ang pinakamahalagang araw ng aking buhay. Hindi nila ito dapat palampasin. Siya ay ang tagapagmana ng Chapman Group. Aking mahal, binibining Stella Chapman. Siya ay ang tagapagmana ng Chapman Group. Ang pag-ibig ng buhay ko, Stella Chapman. Chloe, sumusumpa ako. Pagkatapos kong pumunta sa ibang bansa, mag-focus lang ako sa aking pag-aaral. Kapag bumalik ako na may degree, magpapakasal tayo. Chloe, ikaw lang ang papakasalan ko. Ang nobya ng panganay na anak na lalaki ng mga Sterling ay talagang ang tagapagmana ng mga Chapman. Anong perpektong magkapareha? Ang mga Sterling ay hindi lamang pumirma ng kontrata, kundi sumanib din sa mga Chapman. Sila ay malapit ng umangat sa bagong taas. Simon, Simon, Ang ilang mga tao talagang nagpapalaki sa kanilang sarili. Ngunit ngayon, sa wakas, alam na nila ang kanilang lugar, di ba? Ito ay ang aking nobya, ang makakasama ko sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sa malapit na hinaharap, gaganapin namin ang aming kasal. Simon Sterling. Ngayon, si Chloe ang nag-imbita sa atin sa piging, kaya wala akong pakialam kung ano ang iyong ginagawa. Huwag kang mag-alala, Lolo, naka-on ang mikropono. Chloe ang aking bunso at ang pinakamamahal mo, kaya syempre pupunta ako. Huwag kang mag-alala tungkol doon. 2 linggo na ang nakalipas. Kinansela ko na lahat ng aking mga gig. Lolo, magpahinga ka. Ang mga bagay ni Chloe ang pinakamahalaga. Kaya aalis na kami ngayon. Nagkasundo tayo 5 taon na ang nakalipas. Magpapakasal tayo pagbalik mo. Ano ito? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Chloe, alam kong nagkamali ako. Pero ito ang totoo. Kailangan mong maintindihan iyon. Maintindihan ang ano? Kailangan ko bang ipaliwanag ito sa iyo? Chloe, tandaan mo ito. May agwat sa pagitan natin. Sa pinagmulan ng pamilya, mga koneksyon, at sa aking kasalukuyang estado. Sa simula pa lang, magkaiba na ang mundo natin. At akala mo ba makakasama mo ako habang buhay? Talagang katawa-tawa. Magpapakasal na kami ni Stella. Kaya pakiusap, iwan mo na lang ako. Pero paano ang pangako natin? Noon iyon, nagbabago ang tao. Ang isang walang kwentang tulad mo ay hindi kailanman makakapagbigay sa akin ng lahat ng gusto ko. Pero si Stella, kaya niyang ibigay sa akin ang kaligayahang gusto ko. Naiintindihan ko. Si Chloe ay sobrang mayabang. Ang kapal ng mukha niya. sinusubukang agawin ang kasintahan ni Binibining Chapman. Tama, di ba? Hindi niya alam ang kanyang lugar.
Bakit naman gugustuhin siya ng batang Sterling? Eksakto. Iwanan ng lalaking mahal mo. Ano ang pakiramdam? Lip, mas mabuting kalimutan mo na siya. Sa puso mo, pera, kapangyarihan, at estado mas mahalaga kaysa sa tunay na damdamin. Tunay na damdamin? Chloe, masyado kang naive. CEO na ako ng Sterling Group ngayon. Inimbita ako ng Nova Pharma at may milyon-milyong order na naghihintay. Ano, hindi ba't pera ko lang ang habol mo para makasama ako? At si Stella, ang tagapagmana ng Chapman Group. Tanging babaeng tulad niya ang makakasama ko habang buhay. Kaya sa tingin mo, hindi ako sapat para sa iyo? Ikaw ang hindi sapat. Ako lang ang makakasama ni Simon magpakailanman. Kung mahal mo talaga ako, maiintindihan mo ako, susuportahan mo ako, hindi gagawa ng eksena at magsusunog ng tulay. Habang may panahon pa, bago maging sa puntong wala nang balikan, iminumungkahi kong umalis ka na. Binibining Vance, sinabi ko na sa'yo dati, ikaw at si Simon ay hindi angkop na pag-aasawa. Wala kayong kinabukasan. Ikaw ay isang mababang waitress. Tigilan mo na ang pang-aabala sa kapatid ko. Umalis ka. Kung narito ka para sa reception ng kasal, malugod ka naming tinatanggap. Kung narito ka para magdulot ng gulo, huwag mo akong sisihin kung magiging walang awa ako. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko para sa iyo sa lahat ng mga taong ito? Alam ko, sa nakaraang 5 taon, nagtayo ka ng kumpanya para sa akin. Naantig ako. Ngunit sa kasamaang palad, ang maliit na kumpanyang tulad niyan ay walang tulong. Sa akin, Kaya akala mo kaya mo gamitin ito para makiisa sa mga Sterling? Paglilipat ng shares mula sa maliit na kumpanya? Nakakatuwa naman. Tama ka, talagang isang biro ito. Bulag ako sa lahat ng mga taong ito. Simon Sterling, ang mga Sterling ay hindi karapat-dapat sa mga shares na ito. At mas mabuting makinig ka sa akin. Gagawin mo pagsisihan ng ginawa mo ngayon. walang paraan. Sino itong si Chloe Vance? Paano siya nangahas makipag-usap sa batang Sterling na ganyan? Sino ang nakakaalam? Tingnan mo ang paraan ng pananamit niya. Hindi siya mukhang taong galing sa mayamang pamilya. Ngunit sa kabilang banda, ang pagbabago ng isip ng batang Sterling ay sobrang bilis. Sige, sige. Bumalik na tayo sa party. Ngayon ay salo-salo ni Simon sa pag-uwi. Magdiwang tayo ng maayos. Tama, lahat. Huwag ninyong hayaang ang taong ito ay sumira ng ating kasiyahan. Chloe, uminom ka muna bago ka umalis. Oh, Stella. Ang tiyan ko. Ang ating sanggol. Sanggol? Sa tingin ko sinadya mong patumbahin si Stella. Chloe, kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Bakit mo ginagalaw ang sanggol? Hindi ko man lang siya hinawakan. Paano mo ako maaakusahan na sinaktan ko siya? Tama na. Ano ang relasyon ninyo dati? Hindi ko alam at ayaw kong malaman. Ngayon nasaktan mo ang ating Stella. Gusto kong alisin mo ang babaeng ito ngayon din. Chloe, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mas mabuting umalis ka na rito. Umalis ka. Siniraan mo ako. Ngayon gusto mo akong paalisin. Ikaw! Babae ka! Ang pamangkin ko, kung may mangyari sa kanya, hintayin mo lang. Ang kapal ng mukha mo, pinalo mo ako. Tama na. Chloe, hindi ito lugar para mag-iskandalo ka. Kasalanan mo ito lahat. Lolo, umalis ka. Chloe, ngayon ikaw ay isang daga na gustong paalisin ng lahat. Sigurado ka bang gusto mo pang manatili dito? Kayo lahat ay tiyak na magbabayad sa ginawa ninyo ngayon. Wala ka kung hindi isang waitress na umaakyat sa lipunan. Umalis ka na dito ngayon. Umalis ka. Huwag mong sirain ang araw ng engagement ng anak ko. Umalis ka. Umalis ka! Mia, Lahat, lumipat sa tabi! Idolo ko, Noah Vance. Si Noah ay si Noah, at ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Vance, isa siyang top research professor, Ethan Vance. Hindi ba iyon ang kasalukuyang chairman,
ang panganay na anak na lalaki ng mga Vance, Liam Vance. Hoy, Siya ang pinakamayamang tao sa Ilog Lunti, Arthur Vance. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na hawakan si Chloe. Ang apo ni Arthur Vance. Ano ang ginagawa ng mga Vance dito? Sino ang apo niya? Sino? Sino ang nanakit sa'yo ng ganito? Noah, Chloe, pasensya na. Nahuli kami. Pinahirapan ka nila. Sino ang nangapi sa'yo? Gaganti kami para sa'yo. Sino siya? Para labis na mag-alala si Noah sa kanya? Bakit ang panganay at pangalawang anak na lalaki ay napakabuti sa kanya? Ano ang relasyon nila? ang pinakamayamang tao ay nagtanong lang kung sino ang maglalakas loob na hipuin ang kanyang apo. Posible bang ang kanyang apo ay Maaari bang si Chloe ay talagang... Imposible. Paano naman ang apo ng pinakamayamang tao ay maging isang waitress? Hindi siya maaaring. tama? Baka kilala lang niya ang mga Vance. Chloe, inapi ka ba nila? Ako na ang bahala sa kanila. Ako rin. Sino ang maglalakas loob na hipuin ang apo ko? Babayaran ko sila. Lolo, Kalimutan mo na. Inapi ka nila ng sobra. At pinoprotektahan mo pa rin siya? may plano ako. Pero, Alam kong may mabuti kang intensyon. Pero gusto kong personal na ipadala sila sa impyerno. Pagsisihan nila ang ginawa nila ngayon. Iyan nga ang apo ko. May tapang ka at responsibilidad. Aalalayan ka ni Lolo. Salamat, Lolo. Chloe, ano man ang gawin mo, laging nandyan ang mga kapatid mo para sa iyo. Ang bunso ng mga Vance ay hindi basta-basta ginagalaw. Chloe, tuloy mo lang. Nasa likod mo ang mga Vance. Ang mga umapi sa iyo ay hindi makakatakas. Tara na. Ginoong Vance, ano ang ginagawa niyo rito? Palabasin niyo lahat doon. Mula ngayon, lahat ng hotel ng Vance Group ay tatanggihang magsilbi sa mga Sterling at mga Chapman. Opo, Ginoo. Sabi ko sa iyo paano naging apo siya ng pinakamayamang tao? Ngayon, umalis siya ng nahihiya. bakit kasama siya ng mga Vance? Baka kamukha lang. Nagmamayabang lang siya. Isang payaso. Dapat matagal na siyang nawala. Buti na lang hindi si Chloe patuloy na nanggugulo sa akin. Stella, okay bang tiyan mo? Medyo masakit lang. Pero hindi naman seryoso. Pasensya na. Ngayon, ang aming hotel ay sarado para sa negosyo. Mangyaring umalis. Sarado? Bakit? Nagbayad na kami. Paano kayo biglang magsasara? Ganun na lang? Ang pera ninyo at ang multa ay ibabalik sa inyong mga account. Palabasin sila. Huwag mo akong hawakan. Hoy! Huwag mo akong itulak. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi. Bakit kayo nasa kwarto ko? Nag-aalala ang mga kapatid mo baka mabuli ka na naman. Kaya naisip namin, simula bukas, magtatrabaho kami sa kumpanya mo. Dahil hindi kami nandyan para sa iyo, kaya ka ginawa ng hindi patas. Sinabi ko na sa iyo ng maraming beses na hindi mo kasalanan ang insidenteng iyon. At nagtatrabaho ako sa sarili kong kumpanya, sa aking teritoryo. Sino bang maglalakas loob na bulihin ako? Chloe, maging mabait ka. Ako ang CEO ng Nova Pharma. Kung malaman ng mga empleyado ko na may 3 kapatid akong lalaki na sasama sa akin araw-araw sa trabaho, parang isang sanggol na hindi makakawala, hindi ba nila ako tatawaging isang pasaway na maliit na kapatid? Nakakahiya naman yon, di ba? Kaming 3 maghahalinhinan sa pagtatrabaho sa kumpanya mo. Hindi, naku, sige na. Kayo, 3 malalaking tao, wag niyo akong gawing mas mahirap ang sitwasyon. Noah, lalo na ikaw. Ikaw ay isang international na superstar. Kung pumasok ka sa kumpanya ko, paano makakapagtrabaho ang mga empleyado ko? Hoy, si Ethan. Hindi, wag ka ring sumali. Naalala ko lang, mayroon akong napaka-importanteng kontrata na pipirmahan. Alis na ako. Oy. Oy, Chloe. Ginoong Brooks, magandang umaga. Nandito na ang mga taga-Chandler Pharma. Gusto mo bang sumama sa akin? Mauna ka na. Makipag-usap ka kay Ginoong Chandler tungkol sa mga tuntunin ng partnership natin. Kailangan kong pumunta sa lobby para sa isang bagay. Pero, matagal ka nang hindi pumupunta dito. Nag-aalala ako na baka hindi ka kilala ng mga staff. Ayos lang. Sige, umakyat ka na. Pupunta ako doon kaagad. Si. Wow. Ito pala ang Nova Pharma.
ang pinakamahusay kumpanyang biopharma sa bansa. Ako, Simon Sterling, ay malapit ng maging CEO nito. Nova Pharma ay nagdaraos ng seremonya ng inaugurasyon para sa iyo. Magiging napakaganda nito. Kailangan mong gumawa ng magandang impresyon sa harap ng mga empleyado at ipakita sa kanila na ikaw ay isang matatag na leader. Hoy! Tumigil ka! Kinakausap kita. Chloe. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo alam kung kailan titigil, di ba? Chloe, paano ka nangangahas sumunod sa amin dito? Oh, huwag mong sabihin na may nararamdaman ka pa para kay Simon. Wala kang hiya. Ito ay pampublikong lugar. Hindi ito lugar mo. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Ang Simon natin ay malapit ng italaga CEO ng Nova Pharma. Mula ngayon, si Simon ang magdedesisyon para sa buong kumpanya. Ano ang nagpapaisip sa iyo, Simon Sterling, ay maaaring maging CEO? Ang chairwoman ng Nova Pharma personal na nagpadala sa amin ng imbitasyon, pinahahalagahan niya si Simon ng malaki. Wala akong pakialam kung nagkukunwari kang magkasalubong sa amin o kung talagang nagtatrabaho ka dito. Chloe? Ako, Simon Sterling, ay isang magandang huli at tanging isang gintong phoenix ang karapat-dapat sa akin. At ikaw ay isang insekto lang na gumagapang sa mga ugat. Itago mo ang iyong masasamang plano. Kung hindi, ipapawala kita sa ilog lunti ng tuluyan. Tama na. Huwag mong sayangin ang iyong hininga sa kanya. Huwag kang mahuli sa iyong inaugurasyon. Tara na. Ipadala mo sa opisina ko mamaya, okay? Sino ka? Ikaw siguro ang bagong CEO, Ginoong Simon Sterling. Wow! Narinig kong mataas ang tingin sa kanya ng tagapangulo. Mas mabuting manhimok ako sa kanya. Siya ang bagong CEO. Narinig kong personal siyang hinirang ng tagapangulo. Narinig ko galing din siya sa German Institute of Biology bilang punong mananaliksik ng medisina. Talented at gwapo. Mula ngayon, bukod sa tagapangulo, siya na ang pangalawa lang sa kanya sa kumpanya. Tara na. Ginoong Sterling, taga-kumpanya ako, taga-pamahala ng pangkat-ipa ng pananaliksik at pagpapaunlad. Tawagin mo na lang akong Quinn. Ginoong Sterling. Ako si Mark. Ginoong Sterling, ako si Davis. Ako si Will. Ako si Leo. Ginoong Sterling, narinig ko ang ating tagapangulo. Personal kang pinili. Tiyak. Talagang gusto ka ng tagapangulo. Pwede mo ba kaming turuan kung paano makuha ang kanyang pabor? Tama. Wala akong ideya kung ano ang nakita ng tagapangulo sa akin. Hindi ko pa siya nakikilala. Pinili ako ng tagapangulo dahil sa aking pambihirang kakayahan, syempre. Wow, ganyan talaga si Ginoong Sterling. Hinahayaan niyang magsalita ang kanyang kakayahan. Nilagdaan na ba ng tagapangulo ang appointment letter? Ganon kasabik na tawaging Ginoong Sterling? Nilagdaan na ba ng tagapangulo ang appointment letter? Ang sabik mo yatang maging Ginoong Sterling? At sino ka? Sino yun? At sino ka ba? Sino ang nag-utos sa iyong magsalita? Bakit mo ako sinusundan dito? Hindi ka pa ba nasasapat? Chloe, hindi ito lugar para magwala ka. Ang papeles tapos na. Dahil mahal na mahal ng tagapangulo si Ginoong Sterling, paano siya di pipirma? At sino ka ba sa tingin mo, nagsasalita ng walang kwenta rito? Hindi siya taga-kumpanya mo. 6 na buwan na akong nandito. Kilala ko na halos lahat sa kumpanyang ito. Pero siya, hindi ko pa siya nakita kahit minsan dito. Kilala mo ba siya? Hindi ko kilala. Malamang bagong empleyado. Hindi na ako masyadong pumapasok sa opisina nitong nakaraang 2 taon. Normal lang na di ako makilala. Ako ang tagapangulo ng Nova Pharma. Chloe Vance. Chloe, paanong nangahas kang magsinungaling ng ganyan kaawa-awa? 5 taon at nagbago ka na talaga, di ba? Ang pagkatao mo mas malala pa kaysa dati. Anong nangyayari? Posible kayang siya talaga ang tagapangulo? Hintayin na lang natin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Lahat. Siya ang dating kasintahan ng anak ko. Dahil ayaw niyang makipaghiwalay,
Sinundan niya ito rito para mag-eskandalo at sadyang gumulo. Kahit saan pumunta si Simon, sumusunod ka. Napakawalang hiya. Huling babala sa iyo. Kami ni Simon ay engaged na. Tigilan mo na ang pagpapanggap at pagiging mangwawasak ng tahanan. Sino ba talaga ang mangwawasak ng tahanan? Hindi mo ba alam iyon sa sarili mo? Ikaw, Ako ang nagtatag ng Nova Pharma. Ako ang nagbigay sa'yo ng imbitasyong iyon, pero ngayon, pinagsisisihan ko. Kaya babawiin ko ang appointment letter. Simon Sterling, hindi mo karapat-dapat maging CEO ng Nova Pharma. At kayong dalawa ay hindi karapat-dapat na mapabilang sa Nova Pharma. Kaya pakiusap, umalis na kayo ngayon din. Chloe Vance, nawawala ka ba sa iyong sarili o natutulog ka pa? Nanaginip? Sinasabi mong ikaw ang tagapangulo ng Nova Pharma. Hayaan mong itanong ko sa lahat ng empleyado dito. May nakakakilala ba sa kanya? kilala mo ba siya? Hindi. Walang nakakakilala sa kanya, di ba? Ikaw? Noong college, kinuha mo ang iyong baon sa pagtatrabaho bilang waitress. Isang malaking kumpanya tulad ng Nova Pharma, isang top-tier na kumpanya, sabi mo ikaw ang nagtatag. May kakayahan ka ba? Simon, huwag mong sayangin ang iyong panahon sa kanya. Chloe, kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, umalis ka na rito. Huwag mo akong patawag ng seguridad. Ito ang aking teritoryo. Bakit ako aalis? Ipapatawag ko ang seguridad para kayo ang palayasin ngayon din. Tama na. Tigilan na ang pagpapanggap. Sinasabi mong ikaw ang tagapangulo? Halika, paano mo mapapatunayan? Sa tingin ko, mayroon akong larawan ni Miss Vance. Ikaw talaga. Ang tapang mo! Paano mo nagawang magpanggap bilang tagapangulo? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ganito ang hitsura ng aming tagapangulo. Isang batang tulad mo, bagong graduate, hindi kailanman makakapagpanggap sa kanya. Tingnan mo. Puft, wala siyang pagkakahawig sa kanya. Hoy, ang tagapangulo ng Nova Pharma ay kapansin-pansin at may malakas na presensya. Isang probinsyanong tulad mo at naglakas loob kang magpanggap sa kanya? Anong patunay ang mayroon ka na ikaw ay? Tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Ang nakakatawa ng batang ito. Naglakas loob talaga siyang magpanggap bilang tagapangulo. Ang kapal ng mukha niya. Eksakto. Sinabihan pa niya si Ginoong Sterling na lumabas. Siya, dapat ang lumabas. Omhom. Naku! Dahil lahat ito kay Harper na iginigiit na dahil mukha akong bata at masyadong bata ang pananamit ko, madali akong samantalahin ng mga kasosyo, kaya sinadya niyang idisenyo ang ganyang lumang estilo para sa akin. Hindi ko kailangang patunayan ng anuman, dahil ang lugar na ito ay aking kumpanya na. Ngunit kung kayo ay nagpupumilit na gawin ito, pagkatapos ay ipapakilala ko kayo sa isang tao. Maaari niyang kumpirmahin ang aking pagkakakilanlan. Tagapamahala Davis mula sa pananalapi. Nasa pangunahing lobby ako ngayon. Mangyaring pumunta rito. Mayroon akong kagyat na bagay na dapat asikasuhin. Siya talaga ang tagapangulo. Kaya niya talagang tawagin ang tagapamahala ng pananalapi. Siya nga ang tagapangulo. Pwede niyang tawagin ang tagapamahala ng pananalapi. Hempe, kahit kilala mo si tagapamahala Davis mula sa finance, posible pa ring maging isang bagay na inayos mo ng maaga. Isang bitag. Tabi. Tagapamahala Davis. Binibining Vance, gusto mo akong makita? Tagapamahala Davis? Ito si Tagapamahala Quinn. Pero may mga pagdududa siya tungkol sa pagkakakilanlan ko. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Tagapamahala Quinn. Ito, Ay ang tagapangulo ng ating kumpanya, Chloe Vance. Binibining Vance. Siya ay hindi lang. Ang nagtatag ng ating kumpanya, kundi pati na rin ang aming leader. Ano? Ito? Paano ito nangyari? Ngayon narinig na ninyong lahat, di ba? Kaya, may mga tanong pa ba? O, sa halip, kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang pagpapatunay ng aking pagkakakilanlan? Naku, Siya nga ang tagapangulo. hindi namin siya talaga nakilala. Hindi. Imposible. Tiyak na nagsisinungaling siya sa atin. Oo, imposible. Tiyak na nagpapanggap lang siya. Simon, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Chloe, nagpapanggap kang tagapangulo. Kahit mag-isip ka man lang ng disenteng dahilan, paano ka posibleng maging siya? Hindi ko kailangang magpanggap na ibang tao. Dahil dito, ay aking teritoryo na. Pero kayo pumasok nang wala akong pahintulot at sinubukang pumalit sa akin. Ang ginawa ninyo ay isang krimen na. Tama si Binibining Vance. Kayo lahat, mangyaring umalis ka agad sa aming kumpanya. Kung hindi, magsasagawa kami ng legal na aksyon upang protektahan ang mga karapatan ng kumpanya. Tama si Binibining Vance. Lahat mangyaring umalis agad sa aming kumpanya.
Kung hindi, magsasagawa kami ng legal na aksyon upang protektahan ang karapatan ng kumpanya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Impostor siya. Tama iyan. Personal kaming tinawag ng tagapangulo dito. Tinatanong ko kayo, nakita ba ninyo siya ng personal? Sa totoo lang, nakita ko lang siya sa isang video conference. Mukha talaga siyang kamukha niya. Pero mas matanda na siya. Chloe, pinangahasang magpanggap bilang tagapangulo ng Nova Pharma? Gusto mo bang mamatay? Sa tingin ko, wala siyang iba kundi isang payaso na naghahanap lang ng gulo. Kahapon, nagulo mo ang welcome home party ko. At ngayon sinisira mo ang inauguration ceremony ko. Chloe, talagang ayoko nang makita ka. Bilisan ninyo at itapon ang probinsyanang ito sa labas. Si Ginoong Sterling ang itinalagang CEO ng tagapangulo. Para sa mga Sterling, nakuha niya ang order na milyon-milyong dolyar. Ito ay magandang pagkakataon para makisiksik sa mga Sterling. Kayo dalawa, itapon ninyo ang babaeng ito sa labas. Sandali, tingnan muna natin kung ano ang mangyayari. Kayo dalawa, lumapit dito. Palabasin siya. Harper, nasa pangunahing opisina ako. Kailangan mong bumaba rito ngayon din. Ano? Harper? Talagang kilala niya si Harper? Gumagawa ka pa rin ng dula? Paano mo nagawang banggitin si Harper? Sinasabi ko sa'yo, lumabas ka rito ngayon din? O magtatapos ka ng magbabayad para dito? Harper. Sino si Harper? Harper ay ang personal na kalihim ng chairman. Narinig ko na kasama niya ang chairman mula sa simula pa lang. Lubos na pinagkakatiwalaan siya ng chairman. Masasabi mong siya talaga ang boss ng Nova Pharma. Ang kanyang katayuan ay pangalawa lang sa chairman. Huwag kang magpadaya kay Chloe Vance. Hindi siya kilala kahit sinong Harper. Kahit nandito si Harper, hindi siya mag-aatubili na palabasin siya. Oh? Talaga? Ngayon, bilang CEO ng Nova Pharma, inutusan kita na alisin itong mapang-aping manloloko dito ngayon din. Gusto nyo bang mapanatili ang inyong mga trabaho? Ano pa ang hinihintay nyo? Dalhin siya ngayon. Gusto nyo bang mapanatili ang trabaho nyo? Ano ang hinihintay nyo? Ilabas mo siya dito. Ngayon. Anong ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mo. Chloe, hindi ka dapat nandito. Kaya lumayas ka na. Tungkol kay Simon, sa buhay na ito, hindi ka na niya titingnan. Sige, sige. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Palayasin mo na lang siya. Bitawan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Ang nakakainis. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Pagsisisihan mo ito. Lahat, tumigil na kayo ngayon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Harper, ang babaeng ito ay nagpapanggap bilang tagapangulo at ginugulo ang kaayusan ng kumpanya, kaya't pinalalabas namin siya. Nagpapanggap bilang tagapangulo? Oo. Nagkaroon siya ng tapang sa harap ng lahat ng mga empleyadong iyon para sabihing siya ang tagapangulo. Hindi ka panipaniwalang walang hiya. Salamat kay Ginoong Sterling na personal na naglantad ng kanyang disguise. Nakita namin ang kanyang tunay na kulay. Salamat kay Ginoong Sterling. Eksakto. Kumusta, Harper? Ako ang dumating ngayon, ang CEO, Simon Sterling. Kaya ikaw ang nagpaalis sa kanya. Tama. Ako na ngayon ang CEO ng Nova Pharma. Kung gusto kong paalisin ang isang baliw na nagpapanggap bilang tagapangulo, hindi ito dapat problema. Di ba? Simon, Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Iyan mismo ang sinasaktan ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para paalisin siya? Ako na ngayon ang CEO dito. Maliban sa tagapangulo, ako ang boss dito. Ikaw ang boss? Ilabas mo ang iyong salamin at tingnan mong mabuti ang iyong sarili? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat diyan. Kung hindi ako, ikaw ba? Sasabihin ko sa iyo, hindi lang ako magiging ang CEO dito, kundi ang mga Sterling ay malapit ng pumirma ng deal na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar. Sibak ka. Umalis ka na dito. Bulag na parang paniki. Yan ka, tanga. Pasensya na, Binibining Vance. Nahuli ako. Ano? Binibining Vance.
siya, hindi posible na siya ang chairwoman, di ba? Imposible. Siya? Paano naging chairwoman iyon? Imposible. Hindi pwede. Niloloko mo ba ako? Siya ay nagpapatakbo ng maliit na kumpanya. Paano siya naging chairwoman ng Nova Pharma? Malamang may maling pagkakaintindihan. Imposible iyon. Tinawag din siya ni Harper na Binibining Vance. Muntik ko na siyang paalisin. Salamat sa pagpigil sa akin. Kung hindi, nasaktan ko si Binibining Vance. Ang saktan si Binibining Vance. Parang sentensya ng kamatayan. Naku. Ito. Ano ang gagawin ko ngayon? Ikaw ba talaga si Binibining Vance? Paano nangyari iyon? Waitress lang siya. Paano siya naging chairwoman ng Nova Pharma? Hindi ako naniniwala. Harper, siya ba talaga ang chairwoman ng Nova Pharma? Nagdududa ka sa akin? Hindi. Hindi ako maglalakas loob. Si Binibining Vance ay abala sa trabaho nitong nakaraang 2 taon at wala siyang oras na pumunta sa kumpanya. Ngunit siya ay walang pag-aalinlangan, chairwoman ng Nova Pharma at C. Maaari kang kumuha ng iyong separation pay. Binibining Vance, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Binibining Vance, patawarin mo ako ngayon. Binibining Vance. Chloe, ikaw talaga ang chairwoman ng Nova Pharma? Ano? Sa wakas, ay humaharap ka na sa katotohanan? Paano magagawa ng isang walang kapangyarihang waitress sa loob lamang ng 5 taon magtatag ng Nova Pharma? Walang paraan na magagawa niya iyon. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap mo, hindi ba? Bakit? Bakit kailangang iyong kumpanya? Sa mundo, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Sa katunayan, walang ganoong pagkakataon sa mundo. Nova Pharma, ang dahilan kung bakit ito tinawag na ganyan, ay dahil kumukuha ito ng isang karakter bawat isa mula sa pangalan ko at kay Simon. At ang kanyang major ay biopharmaceuticals. Kaya 5 taon na ang nakalipas, itinatag ko ang Nova Pharma. Kaya, itinatag mo ang kumpanya para sa akin? Natatakot ako na ang agwat sa pagitan ng ating mga pamilya ay masyadong malaki. Kaya sa loob ng 5 taon na ito, nagtrabaho ako ng walang pagod upang gawin ang Nova Pharma ang pinakamalakas sa bansa. Gusto ko lang, pagkatapos mong bumalik, ibigay ito sa iyo. Para hindi tutulan ng iyong pamilya ang pagiging magkasama natin. Ngunit hindi ko inakala na ibinigay ko ang aking puso sa isang walang hiya. Simon, talagang binigo mo ako. Ibigay sa akin? Ibibigay mo ang Nova Pharma sa akin? Nova Pharma ay palaging dapat sa akin. Buti na lang hindi mo ito kinuha. Hindi mo ba minamaliit ang maliit na kumpanyang ito? Oh, hindi. Hindi ko ginawa. Maaaring na ang kontrata sa paglilipat ng equity na ibinigay mo sa akin noong araw na iyon ay. Matagal bago mo naalala? Ngunit naaalala ko ang iyong ina na sinabi na ang kontrata sa paglilipat ng equity na iyon ay isang biro lamang. Ako. Sabi ko sa'yo, magsisisi kayong lahat dito. Simon at bulag ako sa loob ng maraming taon. Kaya kayong mga sterling ay hindi karapat-dapat sa mga bahaging ito. At tiyak na magsisisi ka sa ginawa mo ngayon. Chloe, hindi ko talaga inaasahan ang kontratang ibinigay mo sa akin ay para sa Nova Pharma at wala akong ideya. Ano? Ngayon ka nagsisisi? Ako? Medyo nagsisisi ako dahil hindi ko alam na marami kang ginawa para sa akin. Kung hindi ko sana ginawa. Simon, Chloe, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nagtapos ako sa laboratorio ng biology sa Germany. Walang iba sa bansa ang may katulad kong kredensyal. Sa tingin mo, posible iyon? Huli na para magsisi ngayon. Tama lang sa iyo. Dahil sa pagtataksil sa tunay na damdamin ni Miss Vance. Chloe, sinabi ko na sa lahat. Sinabi kong sasali ako sa Nova Pharma bilang CEO nila. Alam ng lahat ng aking kamag-anak at kaibigan. Ikaw, hindi mo masisira ang aking karera. Pakiusap para sa alang-alang sa ating nakaraan. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang magkamali, okay? Hindi ako ang sumisira ng iyong karera. Ikaw mismo ang sumira ng iyong sariling karera. Ito ay lahat ng iyong sariling gawa. Sa simula, ang Nova Pharma ay dapat na atin. Paano nangyari ito? kanina, si Binibining Vance ay ibibigay sana ang Nova Pharma sa walang hiyang iyon.
Hindi ka panipaniwala. Wala lahat. Wala nang natira. Nararapat lang sa kanya. 10 milyon ang nasayang. Chloe, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Pakiusap, isipin mo lang ang 8 taon nating pagsasama. Ipinapangako ko sa pagkakataong ito, pahahalagahan kita. Hindi na kita bibiguin, okay? Tama na. Ayaw ko nang magsalita pa sa iyo. Isang taong tulad mo, na hindi tapat at makasarili. Ang pag-iisip na minsan akong kasama mo ay nakakasuka. Umalis ka. Sa buhay na ito, ayaw na kitang makita muli. Simon, huwag mo siyang pakiusapan. Hindi mo kailangan. Si Zoe ang CEO ng Chandler Group. Hihingi ako kay Zoe. Tiyak na mabibigyan kanya ng magandang trabaho. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ano mang pagsubok, malalampasan natin. Chloe, ako. Seguridad. Pakiusap, samahan sila palabas. Alisin sila sa harapan ko. Ano ba? Bitawan mo ako, Lahat, tumigil. Zoe. Ito ay... Anong nangyayari dito? Siya ang nanlait sa akin. Talagang ininsulto niya ako. Ang babaeng ito ay anak ni Chairman Chandler, Zoe Chandler. Hindi ko inaasahan na si Zoe Chandler ay pinsan ni Stella. Pero hindi iyon mahalaga. Nagtataka ako kung makikinig siya kay Chairman Chandler at makikipagtulungan sa atin. Si Binibining Chandler dito kagagaling lang mula sa ibang bansa. Napaka-western ng kanyang pag-iisip. Napaka-agresibo niya sa pagsasalita at pagkilos. Noong una, si Chairman Chandler ay pabor na pabor sa pakikipagtulungan sa atin. Pero si Binibining Chandler ay tila hindi interesado. Huwag kang mag-alala. Ang lakas ng Nova Pharma ay walang katulad at siguradong makukuha ko. Ang patent mula sa Apex Lab. Pasensya na, pero ang Chandler Pharma ay tumatanggi na makipagtulungan sa Nova Pharma. Binibining Chandler, bakit ayaw mo makipagtulungan sa amin? Ano ang dahilan? Ininsulto mo ang pinsan ko at ang kanyang fiancé. Siyempre hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Binibining Chandler, sa tingin ko sapat na matalino ka. Ang Chandler Pharma ay may pinaka-karanasan sa klinika at ang kagamitan ng Nova Pharma ay mas mahusay. Ang isang partnership sa pagitan natin ay magiging isang powerhouse at ang patent ng Apex Lab kailangan nating makuha. Ang sumakay sa palda ng Chandler Pharma ay ang tanging paraan para makuha ng Nova Pharma ang patent ng Apex Lab. Kung wala ang Chandler Pharma, ang Nova Pharma ay wala. Ano sa palagay mo? Ano ba ang Nova Pharma? Sigurado ako bago ka dumating, Binibining Chandler. Tiyak na sinabi sa iyo ni Chairman Chandler. Lahat tungkol sa Nova Pharma, ang aming reputasyon at mga nagawa sa industriya. Kaya pakiusap, Binibining Chandler, huwag kang magmadaling magdesisyon. Well, bago ako pumunta dito, sinabi sa akin ng tatay ko kung gaano ka kahanga-hanga. Pero ngayon, wala kang espesyal. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kaya kong humusga para sa sarili ko. Wala kang karapatang turuan ako ng leksyon. Binibining Chandler. Si Chairman Chandler mismo ang nagmungkahi ng partnership na ito. Kaya pakiusap, itabi mo ang iyong personal na pagkiling laban sa akin at tunay na tingnan ang proyektong ito. Kung magtutulungan ang dalawa nating kumpanya, tiyak na ito ay panalo-panalo. Huwag mong gamitin ang tatay ko para lokohin ako. Makinig ka. Sa Chandler Pharma, ako na ang namamahala ngayon. Kung sasabihin kong hindi sa partnership na ito, hindi talaga. Walang makakapagbabago ng isip ko. Binibining Chandler, ako ang siyang namamahala sa proyektong ito. Nakita ko kung gaano kahirap magtrabaho si Chairman Chandler sa mga nakaraang taon. Dapat talaga mong pag-isipan muli. Sige, sasabihin ko sa iyo ng diretso. Ang Chandler Pharma ay tungkol sa pagtugis ng mataas na kita at mataas na balik. Kung ang Nova Pharma ay gustong magbababa ng presyo at maging tanga, hindi kami sasang-ayon dyan. Hindi ko inaasahan na ikaw, Binibining Chandler, ay mag-iisip ng ganyan. Ang pagpapahintulot sa mas maraming ordinaryong tao na mag-access ng ineksyon at pagliligtas ng mas maraming pasyente. Hindi ba iyon magandang bagay? Ako ay isang negosyante, hindi isang santa. Isang ineksyon ng gene therapy sa Amerika ay maaaring ibenta ng $1,000,000. Ang industriya ng biomedical ay kumikita ng malaki. Gagamitin ko ang pamamaraang ito upang kopyahin ito dito at kumita ng malaki. Zoe, ang tapang mo. Ang modelong Amerikano ng naginagamot lang ang mayayaman ay hindi sulit gawin sa Ilog Lunti. Nagtapos ako sa isang Ivy League school
na may PhD sa pananalapi at natapos ko rin ang master's sa medisina. Mas alam ko ang healthcare kaysa sa iyo. Kayo mula sa isang pabrika ng diploma? Kayong mga walang kwenta? Maglakas loob na ikumpara ang sarili ninyo sa akin? Nakakatawa lang yan. May mga taong nag-iisip na ang pagsisimula ng isang kumpanya ay nagbibigay sa kanila ng karapatan na yurakan ang lahat sa ilalim ng kanilang mga paa. Sila ay mga payaso. Iyon ang totoo. Mukhang si Binibining Chandler sa kaibuturan ay talagang ayaw makipagtulungan sa akin. Kaya ang desisyong ito mo ay may pahintulot ni Chairman Chandler? Hayaan mong linawin ko ito. Ako ang pinuno ng aking kumpanya. Kaya tigilan mo na ang kalokohan. Ang pananaliksik sa biomedical ay nangangailangan ng malaking pondo, mataas na oras ng pamumuhunan at mababang antas ng kita. Minsan, dekadang pananaliksik ay hindi man lang kumikita. Nagsumikap kami at nakabuo ng ilang epektibong iniksyon. Ang perang iyan ay nararapat sa amin. Ang kumita ng pera ay ayos lang, pero kailangan natin ng konsensya. Ang mga iniksyon para sa cancer at mga sakit na genetiko ay nagkakahalaga ng malaki. Ang ordinaryong mga tao ay hindi kayang bayaran ang ganoong uri ng pera. Ang dapat nating gawin ay babaan ang presyo ng mga iniksyon na ito at tulungan ng mas maraming ordinaryong tao. Hindi lamang upang kumita at mawala ang ating konsensya. Sige. Hoy, Chloe. Sa tingin mo ba talaga ikaw ay santa? Kung ang isang iniksyon ng gene therapy ay ganoon kadali na paunlarin at makuha ang lihim, maraming laboratorio ay hindi sana nabangkarote. Eksakto. Bukod pa riyan, sa iyong kakayahan, hindi mo man lang matali ang sapatos ni Zoe. Kung makikipagtulungan si Zoe sa iyo, sobrang talo siya. Kalimutan mo na? Tapos na akong mag-aksaya ng salita sa kanya. Tara na, Binibining Chandler. Para kay Chairman Chandler, bibigyan ko kita ng isang huling magiliw na paalala. Kung hindi ka makikipagtulungan sa Nova Pharma, hindi mo makukuha ang patent mula sa Apex Lab. Sino ang tingin mo sa sarili mo? Ang kapal ng mukha mo para bantain ako? Sasabihin ko sa iyo, hindi lamang ako hindi makikipagtulungan sa Nova Pharma, kundi gagawin ko rin na patalsikin ka sa industriya ng bioteknolohiya. Umalis ka na ngayon. Chloe, sa lalong madaling panahon, ang iyong Nova Pharma ay masisira. Anong ibig mong sabihin yan? Sige, Stella, tigilan mo na ang pagsasayang ng salita sa kanya. Bukas, malalaman mo kung gaano ka masisira. Tara na. Binibining Chandler, kung lalabas ka ng pinto ngayon, hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon na makipagtulungan sa Nova Pharma. Tara na. Ang may malawak na klinikal na karanasan sa bansa ay ang Zhao's Pharma. Tulungan mo akong kontakin si Chairman Zhao. Sige, Zoe, talagang sinabi ni Chloe na magsisisi ka. Ang katawa-tawa. Magsisi? Ano ang dapat kong pagsisihan? Siya ang dapat magsisi. Zoe, tingnan mo. Ngayon, sinira niya ang lahat para sa akin at kay Simon. Mula ngayon, sa aming bilog, tiyak na magiging katatawanan kami. Kailangan mong tulungan kami. Oo, Zoe, magkakapamilya tayo. Hindi ka pwedeng manood lang. Si Simon ay ang punong mananaliksik ng medisina sa isang German biotech lab. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang talento tiyak na makakatulong sa iyo. Zoe, napakagaling ni Simon. Sa hinaharap, kaming dalawa talagang mangangailangan ng suporta mo, Zoe. Huwag kang mag-alala. Bukas, sa Apex Lab, Investment Summit, gagawin kong si Chloe mawalan ng mukha ng tuluyan at ilantad ang kanyang tunay na kulay. Ha! Ipapakita ko sa kanya na siya at ang kanyang Nova Pharma ay wala. Tatay, anong ginagawa mo rito? Zo? Sinabi ko sa iyo na pag-usapan ang pakikipagtulungan sa Nova Pharma. Kumusta na? Tatay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tatay, huwag kang mag-alala. Kontrolado ko ito. Ang partnership na ito sa Nova Pharma dapat perpektong hawakan. Talagang hindi natin hahayaan ang iba na kunin ito sa atin. Para sa atin, ito ay isang gintong pagkakataon din. Anong pangit na partnership? Ano ang maganda doon? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan anong engkanto ang ginawa ng babaeng Vance sa iyo. Paano ako nagkaroon ng babaeng napakatanga? Tingnan mo ang kalokohan na sinasabi mo. Dapat mong makilala si Chloe ng mas mabuti. Siya ay may kakayahan, may karanasan. Dapat kang matuto mula sa kanya. Naman. Pinupuri mo siya araw-araw. Ang tenga ko ay sawang-sawa na. Palaging pinupuri ang anak ng iba. Ang anak mo rin ay talagang magaling. Okay? Ang edukasyon ko ay mas mahusay kaysa sa kanya.
Siya ay galing sa pabrika ng diploma. Ano ang matututunan mo sa kanya? Nakakatawa. Ikaw, Oh, Tito, syempre, siya ay graduate ng pabrika ng diploma. Paano siya maihahambing kay Zoe? Ano ang sinasabi mo? Kung hindi ka makikinig sa nakatatanda, babayaran mo ito sa lalong madaling panahon. Chloe, bukas ang birthday party mo. Mayroon ka pa bang hiling na hindi pa natutupad? O, may iba ka pa bang gusto? Ayos lang ako. Mga kapatid, sobra na ang binigay niyo sa akin. Paano naging sapat iyon? Tuwing kaarawan, ang mga regalo naming sa iyo, hindi mo tinatanggap. Kayang kaming tatlong kapatid para kaming walang pakialam. Sige, makikinig ako sa iyo ngayon. Mabuti, ganyan dapat. Si Liam at ako ay naghanda ng isang espesyal regalo sa iyo para sa kaarawan. Ibibigay namin ito sa iyo bukas sa Apex Lab Investment Summit. Ngayon, bawal kang tumanggi. Nakuha mo? Alam ko, hindi ako tatanggi. Kung tutuusin, pinagawa ko kay Ethan ang Apex Lab na maghanda ng gene therapy injection para sa akin bilang regalo sa kaarawan. Kung tatanggi pa rin ako sa mga regalo ni na Liam at Noah, sasabihin niyo na pinapaboran ko. Ganyan dapat. Hoy, Chloe. Tungkol sa summit bukas, nagawa ko na ang lahat tulad ng hiling mo. May iba pa bang kailangan mong gawin ko? Wala na Ethan, pinagkakatiwalaan kita. Pero bihirang humingi ng tulong sa akin si Chloe. Isang pagkakataon na minsan lang sa buhay. Sisiguraduhin kong perpekto ang lahat. Hindi kita bibiguin. Tingnan mo to. Ang yabang mo, ha? Oh, Chloe. Narito ang listahan ng mga kasosyo para bukas. Tingnan mo kung mayroon kang gusto idagdag o alisin. Alisin ang Chandler Pharma. Sige, kung ano ang sabihin mo. Ang lokal na biopharma ay malayo sa antas ng mundo. Ang summit na ito ay maaaring pag-isahin ang lahat ng kumpanya para makipagtulungan tayo at matuto mula sa isa't isa. Sa loob ng 3 taon, dapat abutin natin ang pandaigdigang pamantayan. Pagkatapos, hindi na natin kailangan umasa sa mga dayuhang bansa. Ayos, si Chloe natin ay lumaki na. Kumusta? Galing kami sa Nova Pharma para sa Investment Summit. Kinakatawan namin ang Chandler Pharma at narito kami para pigilan kayong pumasok. Ang summit ngayon ay hindi tumatanggap sa Nova Pharma. Anong ibig mong sabihin? Mahalaga kaming mga bisita. Ano ang ibig sabihin nito? Mga importanteng bisita kami. Pasensya na, pero hindi na kayo at wala na kayong silbi rito. Ngayon, Chandler Pharma, At Zaos Pharma. ang nanguna sa pagbuo ng alyansa ng pharma ng Ilog Lunti at magkakasama kaming mag-apply ng mga patent sa Apex Lab upang mag-develop ng sama-sama. Sa madaling salita, mula sa buong Ilog Lunti na biomedical industry, ang inyong Nova Pharma ay na-exclude na. Kung gusto nyong mag-save ng mukha, umalis na kayo ngayon. Alam niyo ba kung para kanino ang summit na ito? Siyempre alam namin, ito ay host ng Vance Group at Apex Lab ng magkasama, kaya huwag mong sabihin sa akin na kayo ang nag-aangkin na host. Kung sino man ang host, wala kayong pakialam. At huwag niyong harangan ang pintuan at umalis sa paningin namin. Kaya umalis na kayo ngayon. Kami ay inimbita ng Apex Lab, kaya wala kayong karapatang pigilan kami. Ngayon tumabi kayo. Tumabi, dahil malapit nang magsimula ang summit. Kung may magkamali, kaya ba ninyong panagutan? Galawin mo. Magsisimula na ang summit. Kung may magkamali, kaya mo bang panagutan? Hindi mo ba naiintindihan? Ang responsibilidad natin ngayon ay pigilan kang magdulot ng gulo. At saka, ang pirmahan ngayon ay walang kinalaman sa iyo. Umalis ka na. Paghiwalayin sila. tumigil. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Pakisuyo, huwag mong hawakan ng mga tao ko. Sino ang nagpapasok sa'yo? Ang pinuno ng Apex Lab? Siyempre. Lalakas ka bang itulak ako? Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Lalakas kang hawakan si Zoe? Gusto mo bang mamatay? Mga guwardiya, dalhin siya. Lalakas kang pigilan ako? Bakit hindi kita itutulak? Itong summit ngayon, papasok ako. Gusto mong pumasok? Wala kang tsansa. Mga guwardiya, itapon siya. Sinusubukan mong pumasok? Wala kang paraan. May tao. Ilabas siya. Protektahan si Binibining Vance. Chloe, sa piging ngayon, walang lugar para sa iyo. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, umalis ka na. Chloe, lahat ng mga pinuno ng industriya sa Ilog Lunti ay nagpahayag na nasusunod lamang sila sa ating Chandler Pharma at hindi magkakaroon ng anumang kooperasyon sa inyong Nova Pharma. Pinapayuhan kitang harapin ang katotohanan. Nakakatawa iyan. Kung wala ang Nova Pharma, saan ka kaya ngayon?
Baliktad ang pag-iisip mo. Sino ang akala mong ikaw? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ngayon ay hindi lamang ng Apex Lab kumperensya ng pamumuhunan, kundi pati na rin ang ika-26 na kaarawan ng Vance Group para sa tagapagmana ng mga Vance. Ang iyong Nova Pharma, hindi makakakuha ni isang sentimo. Ikaw, sobra ka na. Kaya tila ang tagapagmana ng mga Vance ang tunay na bida ng kumperensya ng pamumuhunan ngayon. Siyempre, wala nang lugar para sa iyo dito. Talaga? Ano ang nagpapalakas ng loob mo? Anong nangyayari? Ito ay... Ginoong Quinn, narinig ko na bumuo kayo ng alyansa kasama ang Chandler Pharma para itapon ako sa industriya ng biomedical sa Ilog Lunti. At mukhang ikaw ay tumanggi sa mga panukala na ginawa ko sa iyo sa telepono kagabi. Sa totoo lang, ako. Pinag-iisipan ko pa. Kaya hindi pa kita binibigyan ng tiyak na sagot. Ginoong Quinn, malapit na kitang tanungin ng pareho. Kaya, ano ang desisyon mo? Ginoong Quinn, ang manatili sa Nova Pharma ay patay na dulo. Iminumungkahi kung pag-isipan mo itong mabuti. Ginoong Quinn, ngayon sa Ilog Lunti. Lahat ng kumpanya ng Biopharma ay bumuo ng isang alyansa. Gusto mo bang mapunta sa kalagayan ng Nova Pharma at mapalayas? Ginoong Quinn, ang pagbawas ng gastos at paggawa ng abot-kayang presyo ay ang pangmatagalang solusyon. Ginoong Quinn, kung gusto mong sumama sa panig ni Chloe, hindi kita pipigilan. Ngunit sa investment summit ngayon, walang upuan para sa iyo. Ginoong Quinn, ngayon ay mayroong isang investment mula sa Vance Group. Isipin mo iyan. Paumanhin, Binibining Vance. Pasensya na, kailangan kong isaalang-alang lahat ng aking empleyado. Hindi ko kayang tanggapin ang ganoong kalaking panganib. Kaya, pasensya na. Hahaha, naku. Mukhang lahat ay nakakakita ng malinaw. Ginoong Quinn, ang iyong pagpili ay talagang tama. Ang aming Chandler Group ay hindi ka bibiguin. Salamat, Binibining Chandler. Hey, Chloe, sinabi ko sa iyo kahapon, matatalo ka ng husto ngayon. At, buti nga sa iyo. Ginoong Quinn, sana ay mag-isip ka muli dahil ako at ang Apex Lab ay pumirma na ng isang plano ng kooperasyon. Ginoong Quinn, sana'y pag-isipan mong mabuti. Mayroon akong sa Apex Lab. Manahimik ka! Sa tingin mo, isang blankong tseke ay makakapaniwala kay Ginoong Quinn? Ginoong Quinn, ang nasa atin dito ay ang eksklusibong kasunduan ng pakikipagsosyo sa pagitan ng Nova Pharma at Apex Lab. Kami ang nangunguna sa pondo at teknolohiya. Tingnan mong mabuti. Binibining Vance? Binibining Vance, ito. Imposible. Apex Lab? Paano ito gagana sa isang walang pangalan? Maliit na kumpanya? Binibining Chandler, ang opisyal na tatak sa kasunduang ito ng kooperasyon ay tiyak na mula sa Apex Lab. Kaya Ginoong Quinn, nakapagdesisyon ka na? Ginoong Quinn, kung aatras ka ngayon, ang pamumuhunan ng Vance Group ngayon ay Pasensya na, Binibining Vance, ngunit para sa hinaharap ng Quinn Pharma, pagkatapos ng maingat na pag-iisip, napagpasyahan kong sumama sa Chandler Pharma. Ginoong Quinn, pag-isipan mo iyan. Ang aming Nova Pharma ay hindi matitinag sa Ilog Lunti. Huwag mo kaming maliitin. Huwag kang mag-alala, Ginoong Quinn. Sa tulong namin, ang iyong katayuan sa Ilog Lunti ay magiging nangunguna. Hindi ito isang bagay na maihahambing ng sinumang walang kwenta. Ginoong Quinn, ang iyong desisyon ay talagang matalino. Maniwala ka sa akin. Ang aming Chandler Pharma ay tiyak na magdadala sa iyo ng isang bagong oportunidad sa pag-unlad. Ang pakikipagtulungan sa Chandler Pharma ay talagang tamang desisyon. Hindi na kailangang magsalita pa. Nagpasya akong makipagtulungan sa Chandler Pharma. Ito ay sobra na. Tiyak na babayaran mo to ng malaki. Zoe, ang negosyo ay parang digmaan. Manalo o matalo, normal lang. Ngunit, babalaan kita. Huwag kang lumampas. Mag-iwan ka ng puwang para sa susunod. Chloe, lumayas ka. Hindi ka talaga welcome dito. Ako. Hindi ko kailangan ng iyong pagtanggap. May mga tao sa loob na tinatanggap ako. Chloe, ngayon ay ang kaarawan ng tagapagmana ng Vance Group na ika-26 na taong gulang. Lahat ng mayayamang pamilya sa Ilog Lunti ay magtitipon dito at ito rin ay isang mahalagang bahagi ng pagsusuyo sa mga Vance. Hindi kita papapasukin. Naghanda na ako ng isang mapagbigay na regalo para sa tagapagmana ng mga Vance. Tiyak na magiging matalik kong kaibigan siya. Pagkatapos, iimbitahan ko siyang sumali sa ating alyansa ng Pharma ng Ilog Lunti. Ang ating Chandler Pharma ay uunlad at yayaman.
At ang iyong Nova Pharma? Lulunukin ko ito ng buo. Kayo, sobra na kayo. Ano ang nagpapaisip sa'yo na ikaw at ang tagapagmana ng mga Vance ay maaaring maging magkaibigan? Ako ay graduate ng Ivy League, top student. Bukod pa riyan, ako ang nag-iisang tagapagmana ng Chandler Group. Hindi tulad ninyong mga walang kwenta galing sa pabrika ng diploma. Hindi kayo kapantay namin. Kaya sa paningin ni Binibining Chandler, ang pamantayan para sa pagkakaibigan ay edukasyon, katayuan at yaman. Ngunit sa tingin ko, ang tagapagmana ng mga Vance ay hindi sasang-ayon sa iyo. Katawa-tawa, kung hindi siya sasang-ayon sa akin, sasang-ayon ba siya sa iyo? Mukhang wala nang sasabihin pa si Binibining Chandler at ako. Umalis ka. Kunin siya. Bakit wala pa si Chloe? Magsisimula na ang investment summit. Oo, sana walang nangyari kay Chloe. Tawagan mo at alamin. Walang sagot. May nangyari kaya talaga? Kailangan kong pumunta at tingnan. Sasama ako. Tara na. Tara na. Si Chloe Vance at ang kanyang Nova Pharma ay tuluyang tapos na. Ang galing mo, Zoe. Kakabalik mo lang at nakuha mo ang malaking proyektong ito. Tuwang-tuwa si Tito. Sa pagkakataong ito, ang aking tatay ay tiyak na ilalagay ako sa pamamahala ng buong kumpanya. Hoy tatay, makinig ka kasi Zoe Chandler. Hindi ba sinabi ko sa'yo na makipagtulungan sa Nova Pharma? Paano ka nakiisa sa lahat ng mga biopharma na kumpanya at nanguna sa pag-iisa kay Chloe? Anong ginagawa mo? Oh tatay, ano pa ba ang magagawa ko? Siyempre, kumikita ako ng pera para sa lahat. Alam mo ba? At malapit na nating makuha ang patent mula sa Apex Lab sa anumang araw ngayon. Ikaw, pwede kang umupo sa bahay at magbilang ng pera. Ikaw na pasaway na bata. Sinusubukan mo ba akong patayin? Humingi ka ng tawad kay Chloe Vance ngayon din? Tatay ka pa ba? Ha? Bakit lagi mong pinapanigan ng babaeng Vance na iyon? Sino siya sa'yo? Hindi naman siya ang kabit mo, di ba? Kabit mo ba siya? Walang utang na loob na anak. Noong una, ang bagay na ito ay hindi dapat ibunyag. Pero ngayon, kailangan kong sabihin sa'yo. Ang pinuno ng Apex Lab, siya... Zoe, oras na. Dapat na tayong umupo. Uy, tatay, di ako makapagsalita ngayon. Magsisimula na ang summit. Ang pinuno ng Apex Lab ay kapatid ni Chloe. Tara na. Naku, talagang masama ito. Hindi ko naisip na ang Chandler ay gagawa ng ganitong kalala. Binibining Vance. Sa panahong ganito, bakit ka pa nakangiti? Huwag kang mag-alala. Maya-maya ay mamamalimos sila sa atin na pumasok. Chloe, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pumapasok? Chloe, ano ang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa pumapasok? May hindi ako pinapapasok, syempre. Ano? Sino? Sino ang hindi ka pinapapasok? Nagloloko ka ba? Ang summit na ito ay ginawa para sa iyo. Ang iba ay pwedeng manatili sa labas, pero hindi ikaw. Ano, tama ba ang pagkakarinig ko? Binibining Vance, ang summit na ito ay ginawa para sa iyo? Nagloloko ka ba? Ang summit na ito ay co-organized ng Vance Group at Apex Lab, tama ba? Bakit para sa kanya? Anong nangyayari? Kayo dalawa ang pumigil kay Chloe sa pagpasok. Agad, magpadala ng tao sa entrance ng summit. Ako ay empleyado ng Chandler Group. Sino ang mangahas na hawakan ako? Binibining Vance. Hindi ba siya ang pangkalahatang tagapamahala ng hotel na ito? Ang hotel na ito ay bahagi ng Vance Group. Kung gayon, hindi ba siya? Palayasin ang mga istorbo na ito mula dito. Aba, Chloe, pasok na. Kami ni Noah ang bahala dito. sige, salamat Liam. Sige, asikasuhin niyo na. Mga kilalang panauhin, pasensya na kayo dahil ang pinakamahalagang host ng kaganapang ito ay hindi pa dumarating, kaya ang summit ay maantala ng 20 minuto. Salamat.
Ano ba yan? Ang host mismo ay huli? Iniiwan tayong lahat na naghihintay? Ang lakas ng loob! Huwag kang magsalita ng ganyan. Galing siya sa Apex Lab, ang direktor. Tama lang na hintayin siya. Kailangan kong sabihin, ang birthday party na ito ay napakarangal. Narinig ko na ang tagapagmana ng mga Vans ay nag-iisang anak na babae ng mga Vans. Napakamahal. Kaya, dapat talaga tayong makipagkaibigan sa tagapagmana ng mga Vans at mag-iwan ng magandang impresyon. Hindi natin ito pwedeng sirain. Nakuha ko, Zoe. Mangyaring tanggapin ang host ng summit na ito, si Ginoong Ethan Vance, upang magbigay ng talumpati. Ethan Vance? Napakapamilyar na pangalan. Saan ko narinig yan? Ang mga Vance? At ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Vance. Siya ay isang nangungunang research professor, Ethan Vance. Siya ba? Siya ang lumitaw sa salo-salo ni Simon sa pag-uwi, ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Vance, si Ethan Vance. Ako ang direktor ng Apex Lab, Ethan Vance. Ang direktor ng Apex Lab ay talagang pangalawang anak na lalaki ng mga Vans. Si Chloe ay nagtayo ng isang biomedical na kumpanya. Naiinis siya dahil ang lokal na biotech ay masyadong nahuhuli sa ibang bansa. At nagkataon lang na ako ay nagtatrabaho sa cellular genetics. Kaya hiniling niya sa akin na tulungan siya na gumawa ng gamot para sa cancer at mga genetic disorder. Ang gamot na ito ay talagang ginawa ni Professor Vance para sa kanyang kapatid. Diyos ko, ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Vance ay talagang mahal na mahal ang kapatid. Ang galing, Zoe. Ang tagapagmana ng mga Vance ay talagang isa ring biomedical scientist. Ang galing! Simula ngayon, kami at ang tagapagmana ng mga Vance ay magkakaroon ng pagkakapareho. Ito ay talagang kamanghamanghang balita. Zoe, dahil sa iyong kakayahan at talento, magiging magkaibigan kayo ng tagapagmana ng mga Vance. Si Chloe ay lubos na nakatuon sa pagsasama-sama ng mga lokal na biotech na kumpanya sa isang powerhouse. Mas maaga kaysa sa mga dayuhang kumpanya. Binigyan pa niya ng tulong pinansyal ang ilang kumpanya. Ngunit ngayon lang, may nangyaring tunay na nakakainis. Si Chloe, ang panauhing pandangal, ay hinarang ng ilang tao sa entrance at hindi pinapasok. Ano? Sino? Sino ang may kapal ng mukha na mang-api sa tagapagmana ng mga Vance? Eksakto. Para itong ginagambala ang leon. Malamang, gusto na nilang mamatay. Sa ngayon, siya ay nakatayo mismo sa entrance ng venue. Sa sandaling iyon, siya nakatayo sa pasukan ng lugar. Hindi ba sinabi nila na ang nasa pinto ay ang tagapagmana ng mga Vance? Bakit si Tito? Tatay, anong ginagawa mo dito? Walang utang na loob na anak. Walang utang na loob na anak. Tatay, anong sinasabi mo? Anong nangyari? So alam mo pa na ako ang tatay mo? Nakinig ka ba sa sinabi ko, ang tatay mo? Kung ako'y dumating ng isang hakbang pa lang, ang ating pamilya, ang mga Chandler, sana'y tuluyan ka ng sumira sa pamilya natin. Tatay, ikaw, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka sobrang galit? Pakisuyo, huwag kang magalit. Walang utang na loob na anak. So alam mong galit ako? Dati, noong ibinigay ko sa iyo ang kumpanya, ano ang sinabi ko sa iyo? Sinabi ko sa iyo na makipagtulungan ka sa Nova Pharma. Sinabi ko sa iyo na makipagkaibigan kay Chloe. Ngunit sa halip, sa likod ko, sinalungat mo si Chloe. Talaga kang ganyan. Ganyan. Akala ko may seryosong bagay. Iyan pala ang tungkol dito? Ayokong makipagtulungan sa kanya. Ano ngayon? Hindi ba ako naglinaw sa iyo sa telepono? Binaliwala mo lang lahat ng sinasabi ko. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pagkakakilanlan ni Chloe? Sige na tatay. Nakalap ko na ang lahat ng mga biopharmaceutical na kumpanya sa Ilog Lunti para mabuo ang alyansa ng pharma ng Ilog Lunti. At pinalayas ko ang Nova Pharma. Aakuin ko ang kanyang kumpanya at isasama ito sa atin. Hindi ba ito sapat? Tama iyan, Tito. Malinaw na si Chloe ang sadyang nagbaba ng presyo para tayo'y apihin. Si Zoe ang nagdadala sa atin sa kaunlaran. Hindi mali si Zoe. Oo. Salamat kay Binibining Chandler.
Nabuo ang ating alyansa. Ikaw. Lahat kayo. Ngayon, sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Chloe. Tara na, sundan mo ako. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Chloe. Tara na, sumunod ka sa akin. Naku, naman. Humingi ng tawad? Kanino ako humihingi ng tawad? Bakit ako dapat humingi ng tawad sa kanya? Nakakatawa naman ito. Sa gandang iyan, ano bang dapat ikahingi ng tawad? Tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Bilisan mo at sumama ka sa akin para humingi ng tawad. Alam mo ba kung sino talaga si Chloe? Siyempre alam ko kung sino siya. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? Hindi siya karapat-dapat maging kalaban ko. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa isang talunan. Pasaway kang bat? Kung hindi ka hihingi ng tawad ngayon, ang aming pamilya, ang mga Chandler, ay masisira dahil sa iyo. Tatay, sinaktan mo ako? Ano ang karapatan mong saktan ako? Tama lang, sinaktan kita. Gusto kong sumama ka sa akin ngayon at humingi ng tawad kay Chloe. Tara na. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa isang taong walang kakayahan at mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa akin. Ayaw ko pumunta. Tumayo ka ng maayos. Binibining Vance? Kasalanan ko ito bilang isang ama. Dinala ko ang aking anak na babae para humingi ng tawad sa iyo. Chairman Chandler, masyado mong sinisisi ang sarili mo. Ang bagay na ito ay kay Binibining Chandler sariling desisyon. Wala itong kinalaman sa iyo. Naku, tatay. Bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Wala siyang espesyal. Binibining Vance, wag mo na lang itong isapuso. Bata pa siya at pabaya, at bata pa ang isip. Ako na ang hihingi ng tawad. Sa iyo para sa kanya. Binibining Vance, huwag mong dibdibin. Bata pa siya, mainitin ang ulo, at immature. Humihingi ako ng paumanhin. Sa ngalan niya. Chairman Chandler, napakabait mo naman. Pero sana si Binibining Chandler ay matutong rumespeto sa iba. Kung tutuusin, sa industriyang ito, walang permanenteng panalo. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Hindi ko na ikokonsidera ang pakikipagtulungan sa Chandler. Ngayon, salubungin natin ang aking kapatid upang magbigay ng talumpati. Nasaan ang tagapagmana ng mga Vance? Nasa pintuan lang siya, pero hindi ko siya nakikita. Nay, Noah! Noah! Si Noah yan. idolo ko siya. Noah, Chloe, ayos ka lang ba? Binuli ka na naman ba nila? Sabihin mo, tuturuan ko sila ng leksyon. Ayos lang ako. Hindi sila maglalakas loob na gawan ako ng masama. Clau! Gusto na kitang tanungin noong nakaraan. Ikaw at siya, ano ba talaga ang relasyon nyo? Wala kang pakialam. Hindi ka welcome dito. Noah, nag-aalala lang ako sa'yo. Natatakot ako na dayain ka niya. Ang babaeng ito ay napakababaw at walang kabuluhan. Napakamapagkalkula niya. Mas bagay ang katagang iyon para sa mga Sterling. Chloe, huwag mong isiping ang pagkakaroon ng kilalang tao ay makakapag-back up sa'yo. Ito ang Vance Group at Apex Lab Investment Summit, hindi isang konsyerto. Mukhang hindi mo pa rin nalaman kung sino ang totoong bituin ng party ngayon, sa totoo lang. Papaalisin ko sana kayong lahat, pero bigla ko na lang gustong makita ang ekspresyon ng mga mukha nyo kapag nalaman nyo ang totoo. Para sa iyo, idilat mo ng todo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Kalimutan mo na, Noah. Huwag mong sayangin ang oras sa kanila. Tara na. Ikaw ang kapatid niya? ano? Siya talaga ang kapatid ni Noah Vance. Ang mapagmahal na kapatid. Talagang sinuportahan ni Noah siya. Imposible! Paano nangyaring ikaw ang kapatid niya? Hindi ako ang kapatid niya. Ako ba ang kapatid mo? Hindi. Noah, ako ang pinakamalaking fan mo. Matagal na kitang gusto. Paano nangyaring ikaw ang kapatid niya? Tama na. Wala akong fan na katulad mo na may masamang ugali, mahilig manira, at kumalat ng chismis kahit saan. Talagang bulag si Mia para mahulog sa tulad mo, isang immoral na bituin. Chloe, tara na. Binibining, Vance. Kasalanan lahat ng anak ko. Sinira niya ang kontrata sa pagitan ng ating mga pamilya. Kakauwi lang niya mula sa ibang bansa at hindi alam ang kanyang lugar. Maaari mo siyang parusahan ayon sa gusto mo. Ngunit pakiusap, huwag mong kanselahin ang ating kooperasyon na. Tatay, nababaliw ka na ba?
Nakabuo na ako ng alyansa ng Pharma ng Ilog Lunti at tiyak kong makukuha ang formula ng gamot ng Apex Lab. Maaari nating simulan ang paggawa nito sa ating sarili, kaya bakit kailangan mong makipagsosyo sa kanya? Siya at ako ay hindi naman magka-level. Nakakagalit. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Tatay, para sa kanya, talaga namang sinaktan mo ako ulit? Ipipilit mo bang makipagtulungan sa kanya, hindi ba? Kung gayon, ngayon kailangan mong tapakan ng bangkay ko. Isang trahedya ng pamilya. Kahiya-hiya. Tatay, pinagkakatiwalaan mo ang taong ito mula sa labas ngunit hindi ang iyong sariling anak na babae. Talagang makakakuha ako ng pamumuhunan. Sinasabi ko sa iyo, sasakupin ko ang Nova Pharma. Ipaparamdam ko sa kanilang lahat ang pagsisisi nila. Ang kahangalan. Iyan ang pinakanakakatawang biro na narinig ko. Pasensya na, Binibining Vance. No, hindi ko dapat ibinigay ang kumpanya sa kanya. Ito ay isang pagkakamali sa aking paghusga. Bilang respeto sa iyong edad, plano kong i-renew ang kontrata. Ngunit Binibining Chandler, ang iyong mga aksyon ngayon ay talagang nagpabigo sa akin. Kaya nagpasya ako na tapusin ang lahat ng kooperasyon sa Chandler Group. Tapos na kami sa pakikipagtulungan sa Chandler Group. Pfft! Hindi makikipagtulungan sa amin, ha? Mula ngayon, ikaw na ang mamalimos sa akin na nakaluhod. Pero kung sakaling mamalimos ka sa akin na nakaluhod, hindi na kita titingnan. Inaapi mo na naman si Chloe. Teka, hindi ba ito ang panganay na anak ng pinakamayamang tao, si Liam Vance? Oh, si Ginoong Vance mula sa Vance Group. Kumusta, Ginoong Vance? Ako si Zoe Chandler mula sa Chandler Pharma. Zoe Chandler. Kaya ikaw ang nagtatag ng tinatawag na alyansa ng Pharma at pinalayas ang Nova Pharma, tama ba? Tama. Pinuo namin ang alyansa ng Pharma ng Ilog Lunti. Ang mga kumpanya ay maaaring magbahagi ng mga mapagkukunan at mas matatag ang alyansa. Maaari kang sumali sa amin ng may kumpiyansa. Tungkol naman sa Nova Pharma, hindi ito karapat-dapat na maging bahagi ng aming alyansa. Ginoong Vance, lalo na't may patent ang Apex Lab sumusuporta sa amin. Ang aming pag-unlad ay lumalago. Tama po, Ginoong Vance. Ang aming lakas ay higit na lumalampas sa Nova Pharma. Ang pakikipagsosyo sa amin ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Ano ang nagpapaisip sa iyo na ang pagsasama-sama ng isang tinatawag na alyansa ay magpapa-invest sa akin sa iyo? Ginoong Vance, mula nang pumalit ka sa Vance Group, nakagawa ka na ng sunod-sunod na alamat sa negosyo. Isa kang tunay na henyo sa negosyo. Kaya, naniniwala ako tiyak na gagawa ka ng tamang pagpili. Eksakto. Lahat ng aking pinili ay tama. Kaya ang aking pagpili ay huwag mamuhunan sa inyo. Ano? Bakit naman? Ang sino mang mang-api kay Chloe ay kaaway ng mga Vance. Salamat, Liam. Liam? Chloe? Ano? Magkapatid sila. Magkapatid? Chloe Vance, Liam Vance, pareho sila ng apelyidong Vance. Kaya pala, Ngayon ito ay talagang isang malaking iskandalo. Chandler Pharma gustong paalisin ang Nova Pharma para makuha ang pamumuhunan mula sa Vance Group. Ngunit hindi inaasahan na sila pala ay magkapatid. Ito ay tunay na isang kaso ng pagsipa sa sariling paa. Kayo dalawa, magkapatid kayo? Kung siya talaga ay kapatid ni Ginoong Vance, kung gayon ang kaarawan ngayon at ang pamumuhunan, walang saysay lahat? Binibining Vance, kung ikaw talaga ay kapatid ni Ginoong Vance, bakit hindi mo kailanman nabanggit ito dati? Ang mga usapin ng pamilya Vance ay wala kayong pakialam. Chloe? Ikaw ba talaga ang tagapagmana ng mga Vance, ang apo ng pinakamayamang tao? Imposibleng siya ay maging tagapagmana ng pinakamayamang tao. Dahil kung siya nga, hindi siya maghuhugas ng pinggan sa kolehiyo. Hindi ako naniniwala dahil noong nasa paaralan pa, siya ay palaging nag-a-apply para sa mga scholarship, kaya paano iyon mangyayari? Tila. May pagdududa kayo sa pagkakakilanlan ng kapatid kong si Chloe. Ngunit masaya akong patunayan ito sa inyo. Sino man ang nanakit kay Chloe, kaming mga kapatid ay hindi sila basta-basta makakawalan, lalo na ngayon, kaarawan ni Chloe. Ipakalat ang balita na tapusin ang lahat ng kooperasyon sa Chandler Pharma at sa mga Sterling. At anumang kumpanya kaugnay nila ay tuluyang puputulin. Bukod dito, sino mang may kaugnayan sa Chandler Pharma o sa mga Sterling mula ngayon,
ay ituturing na kaaway ko at ng mga Vans. Ano? Lahat ng ating mga kasosyo ay nagkansela ng kanilang mga kontrata. Ginoong Chandler, ano ang gagawin natin? Kakansela lang ng Vance Group ng pakikipagtulungan nito sa ating kumpanya. Kanselahin ang pakikipagtulungan? Hindi nila yan magagawa. Kung hindi, tapos na ang mga Sterling. Hindi sila maaaring magkansela. Chloe, may 8 taon tayong kasaysayan. Napakabait mo at mahal na mahal mo ako. Hindi ka naman magkakansela, di ba? 8 taon. Sinabi ko na sa'yo, bulag ako noong mga panahong iyon. Nasayang ko ang tunay kong damdamin sa isang walang hiya. Umalis ka sa harapan ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan si Chloe? Chloe? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga na ikaw ang tagapagmana ng mga Vans? Kung hindi, hindi ko sana ginawa ito. Sa huli, ito ay kasalanan mong lahat. At ngayon sinisisi mo ako para dito? Ngunit talagang natutuwa ako na hindi ko sinabi sa iyo. Dahil, kung hindi ko kailanman makikita ang iyong pagiging sakim sa pera. Walang awang tunay mong kulay. Chloe, Alisin mo ang marumi mong kamay sa kanya. Simon, Ano? Ang buong Ilog Lunti ay malapit ng magbago. Ang mga Sterling, ang mga Chandler, ang mga Chapman, tapos na sila. Maaari silang pumili ng kahit sino, ngunit kailangan nilang galitin ang mga Vans. Si Chloe ay nag-iisang anak na babae ng mga Vans. Kahit ang mga Vans mismo ay trato sa kanya, tulad ng isang prinsesa. Ngayon, talagang nagkagulo sila sa maling tao. Chloe, pwede mo akong paluin, sigawan, kahit ano. Titiisin ko ng kusang loob. Pasensya na. Hindi ako, Sterling. Hindi ko ugali ang manakit o manlait ng tao. Binibining Vans, binabawi ko. Yung sinabi ko lang. Oh, sorry talaga. Humihingi ako ng tawad. Tama na. Bakit magpapanggap? Hindi ka taos puso. May hinanakit ka lang. Chloe, sabihin mo ang gusto mo. Kaming mga Sterling susunod sa iyong pamumuno. Pati ang Chandler Pharma. Gagawin namin ang lahat ng sasabihin mo. Binibining, Chandler, hindi mo ba sinabi kanina na kung gusto ng tatay mong makipagtrabaho sa akin, kailangan niyang dumaan sa bangkay mo? At sinabi mo rin kahit lumuhod ako, hindi mo man lang ako titingnan? Binibining Vans, pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako kanina. Chloe, huwag mo silang pakonsintihin. Ang mga taong tulad nila dapat parusahan ng husto. Tatay, magsalita ka. Dali, dali. Tingnan mo. Para sa tatay ko. Para sa tatay mo? Para sa tatay mo? Wala na yon pagkatapos mong paulit-ulit akong hiyain. Itinapon mo yon. Chloe, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko lahat para sa'yo. Maging alipin mo? Hindi ka karapat-dapat. Binibining Vans, humihingi ako ng tawad sa iyo. Pakiusap, maawa ka. Patawarin mo ang mga Sterling. Humingi ng tawad? Bakit hindi mo ginawa yan kanina? Hindi ba sinabi mo na ang pamilya mo, ang mga Sterling, ay pinapahalagahan ng angkop na pag-aasawa? Binibining Vans, si Simon Sterling lang ang nag-udyok sa akin. Pakiusap, maging mas malawak ang pangunawa at kalimutan na ito. Tigilan mo ang pagsisi sa iba. Malinaw na ipinapakita ng surveillance na sinasadya mong sapilitang pinatumba ang waitress at nabuhos ang alak. Akala mo ba talaga na hindi malalaman ng mga Vans? Binibining Vans, magtulungan tayo. Hindi ko kailangan ng kita. Hinihiling ko lang sa'yo na bigyan ng mga Chandler. Isang pagkakataon para magbati? Chairman Chandler, iniinsulto mo ba ako o ang pamilya Vans? Hindi ako mangahas. Ito lang ay ang aking anak ay hangal. Maaari mo bang, para sa kapakanan ng matandang ito, magpakita ng awa? Tama na. Seguridad, dalhin sila palabas. Chloe, akala mo ang galing mo. Mayaman ka lang. Yan lang ang dahilan kung bakit mas mataas ka sa akin. Sasabihin ko sa iyo, hinding-hindi kita bibitawan, kahit bilang multo. Wala kang karapatang gumawa ng gulo dito. Guard, ilabas sila. Bawal na sila sa Vans Properties. Magpakailanman. Lolo, Chloe, tinalhan ka ni Lolo nang iniwan ng iyong ina. Ginoong Vance, ako si Yurong Sterling. Alang-alang sa ating nakaraang mga transaksyon sa negosyo, pakiusap. Ang mga Sterling?
Mga taon na ang nakalipas. Ang iyong ama lumuhod sa lupa. Namamalimos na mamuhunan ako. Hindi ko man lang siya tiningnan. Chloe, ano ang gusto mong gawin sa mga taong ito? Ang Chandler Pharma ay nagsagawa ng hindi patas na kompetisyon. Sundin na lang ang legal na proseso. Para naman sa mga Sterling, hayaan muna silang lasapin kung ano ang pakiramdam na makansela online. Anong tapang mo? Ang kapatid ko ay nasa Germany. Pero, Ang kapatid mo? Mukhang hindi mo pa alam. Nasa ibang bansa siya. Nananakaw ang gawa ng iba para makakuha ng mga resources sa pananaliksik. Isang magnanakaw sa akademya. 19. Ito mga screenshot ng email. Kailangan mo ba akong tulungan? Ipadala ang mga ito sa media? hindi ito maaari. Guard! Ilabas ang mga walang kwenta dito. Chloe, ang tagal na naming naghihintay. Umakyat ka para magsalita. Sa wakas, natahimik na ang lahat. Ngayon oras na para ipagdiwang ang birthday party ni Chloe. O, See? Susunod na, ating sasalubungin ang tagapangulo ng Nova Pharma, Chloe, upang magbigay ng talumpati. Isang malaking karangalan na kayo'y naririto sa summit na ito. Ngayon, hindi lamang ako nagpapakilala ng bagong iniksyon ng gene therapy, kundi naghahanap din ng mas maraming kasosyo. Upang gawing mas malaki at mas malakas ang industriya ng biopharma, malupig ang mas maraming cancer at mga sakit na henetiko. Ethan, ito ang unang hakbang ng mahabang paglalakbay at isang pundasyong hakbang. Naniniwala ako na ang industriya ng biopharma ay lalo pang magiging maliwanag, makikinabang ang mas maraming tao. Salamat! namumuhunan ako ng 20 milyong dolyar sa Nova Pharma para sa R&D at produksyon ng gamot. At ito rin ay para kay Chloe, isang regalo sa kaarawan. Binabati ko siya ng maligayang ika-26 na kaarawan. Mamumuhunan din ako ng 10 milyong dolyar sa proyekto bilang regalo sa kaarawan para sa aking kapatid na babae, si Chloe. Ang galing naman. Ito ay mula sa iyong ama at ina, ang palawit na esmeralda ng Phoenix na iniwan nila sa iyo. Ngayon, ipinapasa ko ito sa iyo. Sana ay ipagpatuloy mo ang pamana ng pamilya at protektahan ang mga tao. Salamat, Lolo. Bilang iyong apo, hindi kita bibiguin. Chloe, Maligayang kaarawan. Salamat, Lolo. Salamat kayo. Tatay, nanay, hindi ko kayo bibiguin. Gagawa ako ng mas maraming epektibo at abot-kayang gamot? Chloe, narito ang pinakabagong ulat pinansyal ng Nova Pharma. Ang kumpanyang itinatag mo para kay Simon Sterling ay matagumpay nang naging pampubliko at, Chloe, ang Sterling Group ay sa wakas ay hindi na nakatiis at nagbangkarota. Ang akademikong pandaraya ni Simon Sterling ay nalantat na rin. Ngayon, siya ay naging isang katatawanan sa buong industriya ng parmasyutiko. Si Simon Sterling at ako ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Kaya kahit anong mangyari sa kanya, wala akong pakialam. Chloe, nagsumikap ka ng husto. Pwede ka nang magpahinga ngayon. Huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo. Hindi sapat. Gusto kong gawing ang Nova Pharma isang tunay na pampublikong kumpanya ng parmasyutiko na makikinabang ang buong sangkatauhan. Kung alam ng nanay mo, siguradong ipinagmamalaki ka niya. Ito ang bagong proyekto mula kay Lolo para sa iyo. Ang plano ng pagpapalawak ng pharma sa Timog Silangang Asya. Kailangan mo ba ng tulong ni Lolo? Hindi, ako mismo ang makikipag-ayos. Pero, pwede ba akong manghiram ng kaunting puhunan? Ha ha ha. Ikaw ang mahal ni Lolo. Nang hihiram ka kay Lolo? Magkano ang kailangan mo? Kunin mo lang ang gusto mo. Salamat, Lolo. Ha ha ha.